Solo Leveling, Suho's Awakening, The Infinite Death Trial. Ang pinakamalupit na bersyon ni Suho, ang humubog sa kanya, hindi ang system, kundi ang sarili niyang desisyon. Ito ang aking summary ng Solo Leveling Season 2, Chapter 45 to 47. Dito natin nasaksihan ang walang katapusang kamatayan ni Suho, ang pagkaharap niya sa iba't ibang bersyon ng sarili, at ang paggising ng tunay niyang lakas. Perfect para sa mga naghahanap ng malinaw, maayos, at kumpletong review. Sa pagbabalik ni Suho mula sa nakamamatay na pagsubok, hindi mapakali ang grupo. Tinawag ni Brookie si Vero na langaw, dahil paikot-ikot lang ito sa sobrang pag-aalala, lalo na't 2 linggo na ang lumipas, mula nang pumasok ang bida sa gate. Sagot ni Vero, paano raw siya mananatiling kalmado kung hindi nila alam kung nasaan ang young monarch? Hindi raw siya makatulog sa kaba. Naiintindihan naman ni Isel ang pag-aalala ni Vero. Saad niya, sobrang tagal na ni Suho sa loob, ngunit nagtanong siya kung hindi ba masyadong malamig ang ugali ni Amat tungkol dito. Ngunit sagot ni Amat, sigurado ba silang kilala nila si Suho? Dahil ang tanging alam niya lang sa young monarch ay kahit madurog ang buto nito, hindi ito sumusuko. Dahil dito, nagulantang sina Isel sa katotohanang iyon, kinukumpara kasi nila si Suho sa kanyang ama, pero hindi pa nila nasisilayan ang tunay niyang anyo. Ang paulit-ulit na kamatayan sa dungeon. Sa loob ng dungeon, kitang-kita ang determinasyon ni Suho. Kahit ilang beses siyang mapatay ng boss, isang batang bersyon niya na may max level ruler's authority, hindi siya sumusuko. Samantalang ang mas matandang bersyon niya ay nasa level 99. Sa paulit-ulit na pagkabuhay, unti-unting nawala ang kanyang takot. Pero alam niyang hindi niya dapat abusuhin ang immortality sa dungeon, may hangganan ang pagsubok, at kailangan niyang hanapin ang tamang landas. Napansin din niya na habang papalalim siya, mas mabilis lumalabas ang mga boss, parang pinipigilan siyang makarating sa isang partikular na direksyon. Pagbubukas ng pinakatagong pinto, gamit ang ruler's authority, binalutan ni Suho ang kanyang katawan, at sinubukang lagpasan ang maliit na bersyon niya. Tinakpan niya ang mukha ng batang Suho gamit ang jacket, at doon niya nakita ang isang hallway, may isang pinto na hindi pa niya napupuntahan. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang presensya ng level 99 Suho. Mabilis itong tumatakbo papunta sa kanya, mas mabilis kaysa dati, kaya napamura ang bida, halos abot leeg na siya ng Soul Striker Suho. Mabuti na lamang at naipasok niya ang sarili sa pinto bago siya mapaslang. Ang Suho mula sa ibang mundo. Sa loob, isang panibagong bersyon ng Suho ang naghihintay, isang gamit na ang pangalan ay Seracon Fang, at ang sungay ni Vulcan bilang espada. At sa unang tingin, alam niyang ito ang bersyon na pinakamalapit sa kasalukuyang sarili niya. Natuwa pa siya dahil sa wakas, may boss siyang kaya niyang labanan. Ang stats nito ay level 32, habang siya ay level 40 na. Ngunit ang problema, gumagamit ito ng 3 skills ni Amat at napakaraming high-level abilities. Sa unang salpukan, halos matalo siya, ginamit ng boss ang Storm Slash, kaya kinailangan niyang ilabas din ang sarili niyang bersyon nito. Ang mga alaala ng ibang bersyon ni Suho. Sa pagkakasugat sa kanyang pisngi, biglang nag-flash sa isip niya ang eksena, kung saan pinatay niya si Brookie, pero hindi iyon ang totoong alaala. Sunod na lumitaw ang eksena na pasan-pasan siya ni Baekmiho. Doon niya naunawaan. Ang mga alaala ay hindi kanya, kundi pagmamayari ng ibang Suho, mula sa ibang mundo. Shadow Knight vs. Suho. Ginamit ng boss ang skill na Shadow Extraction at naglabas ng Shadow Knight para umatake kay Suho. Habang inaatake siya mula sa harap ng Shadow, ang boss naman ay sumusugod mula sa tagiliran. Halos matalo si Suho, lalo na nang masugitan ang kanyang tagiliran. Dito niya napagtanto na ang boss ay may shadow storage at gumagamit ng mga shadow skills katulad ng mga kasama niya. Habang tumatagal ang laban, lalo niyang nauunawaan ang error sa system, ang bersyon niyang kaharap, ay may pagsubok na akma, sa sitwasyon nito, sa ibang mundo. Hindi ako susunod sa system, ako ang system.
Nang muntik na siyang mapatay muli, ginamit ni Suho ang kanyang shadow transformation, upang salagin ang sabay-sabay na atake. Sa puntong ito, na-realize niya. Kung wala akong gagawin, walang mangyayari. Hindi ko dapat sundin ang daan ng system. Ako ang pipili ng sarili kong landas. Sa muling pagbabalot niya sa sarili ng anino, pinasabog niya ang lakas sa isang napakalakas na sipa, na nagpa-attract sa boss ng malayo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, sinuntok niya ng sunod-sunod ang boss, walang tigil hanggang sa wala nang matira. Kapag nababawasan ang stamina, tumataas ang stats. Sa wakas, tapos na ang paghihirap ni Suho. Ngayon, siya ang may kontrol kung anong uri ng kapangyarihan ang tatahakin niya.